Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin, naalala nyo naman siguro mga kababayan, mga ka-analyze, nung nakaraan, ito hong si Aimee Mangusin, etong si Aimee Duterte, ang dahil kasing tawag dito, Aimee Mangusin, Aimee Duterte, Aimee Lacson pa raw. Itong si Aimee Marcos nung nakaraan, naalala ninyo, di ba gumawa ho ito ng pagdinig, hearing ho dyan sa Senado, na kung saan iniimbestigahan niya ho yung ginawang pag-aresto dito ho kay Digong nung 11 ho ng Marso 2025. Naalala nyo? Di ba? Siyempre, sino ba naman makakalimot diyan? History na yan. Na kung saan itong si General Torre, direktor ho ng CIDG, inaresto ho itong si Digong, no? Kasi kasama ho ang representative ng Interpol. Sa paniniwala ho ni Aimee Marcos, illegal daw ho ang nangyaring pag-aresto ho rito kay Digong. At gumawa siya ng pagdinig hearing na kung saan mananagot daw ang dapat managot kung sino-sino daw ho ang involved ho rito. Ngayon mga kababayan, nung nakaraan sampa na ho ng demanda ito hong si Aimee Marcos, na kung saan bit-bit ho yung napakakapal ho ng mga documents, no? Mga papeles na hindi mo alam kung ano mga nilalaman yan, mamaya galing lang sa barbero. Nagfile ho ng kaso dito ho sa ombudsman. Ngayon ho, may inilabas ho ang kasi maraming nagtataka mga kababayan, mga ka-analyze, bakit daw parang ang bilis? Bakit daw parang ang bilis ng ginawang aksyon ng ombudsman? Ba't parang yatang minadali, para yatang sabik na sabik? Ito, pakinggan natin mga kababayan. Kasi nung nakaraan lang ito wala pang isang linggo nagkaroon na agad ng resulta. Pakinggan natin to. Pinasasagot ng ombudsman ang matatas opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulo Duterte. KFW Vice President Sara Duterte, dapat ito managot si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balita yan ang ating Mindanao correspondent na si Bril Botalvo. 5 high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Base sa dokumento na inilabas ngayong araw ng ombudsman, pinasusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Boying Rimulya, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Nitong Biyernes lang ng personal na naghain ng reklamo sa ombudsman si Senator Aimee Marcos. Kalakip ng kanyang reklamo, Biyernes lang pala ito nagsampa ng kaso. Nagbigay ng ebidensya sa ombudsman itong si Aimee Marcos. Nung Biyernes lang. Kahapon naglabas na agad ng order ang ombudsman. Kahapon, ano lang kahapon. Ano ba ngayon? Miyerkules. So, Martes lang kahapon, Biyernes. Hindi pa kasama Sabado at Linggo diyan dahil hindi naman working day 'yon. Biyernes, Lunes, Martes. Biyernes pina-receive pa lang ni Aimee Marcos. Nagsampa pa lang ng demanda sa ombudsman. Pina-receive niya pa lang yung makakapal na documents. So Sabado, Linggo hindi kasama. Kasi wala namang trabaho ang gobyerno niya. Lunes, Martes naglabas na agad ng order ng ombudsman na sumagot dapat itong mga
kinakasuhan ni Amy Marcos, na kung saan magpaliwanag kayo na kung bakit hindi kayo dapat makasuhan. Ang bilis, ano? Paano nangyari yun? Ombudsman nangyari. Wow, parang nagkakatotoo yata, parang lumalabas yata na itong administrasyon Duterte na nakaraan, merong mga dyan sa ahensya ng gobyerno sa ombudsman, may mga kaalyado. Okay, tuloy natin. Sinumiti rin ng senadora ang report ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan siya ang chairperson. Inirekomenda niya sa ombudsman na hainan ng administrative at criminal charges ang 5 opisyal dahil sa pag-aresto kay Digong. May 10 araw naman ang mga opisyal para magsumite ng kanilang counter affidavit at iba pang kaukulang dokumento. Kung hindi nila ito mabibigay sa ibinigay na 10 araw, magsasagawa ang ombudsman ng preliminary investigation para rito at uobligahin nila ang 5 opisyal na magpasa ng ebidensya para itanggi ang mga paratang sa kanila. Tiyempo sa paglalabas ng utos ng ombudsman, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat managot din si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Digong. Sinabi niya yan sa isang campaign rally sa Kidapawan. That is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Wala pa naman pahayag ang 5 opisyal na pinagpapaliwanag ng ombudsman. Nagbabalita mula sa frontline, Abril Montalvo. Ayan mga kababayan, mga ka-analyze, maliwanag. Grabe, napakabilis nito. Parang there's something wrong about this, Matindi, ano? Putik. Isipin mo, Martes, Biyernes ipinasa ni Amy Marcos yung mga documents sa ombudsman. Sabado, Linggo wala namang pasok. Sabihin na natin Monday ni-review. Martes naglabas na agad ng order ang ombudsman sa 5 iimbestigahan na magbigay kayo ng affidavit, counter affidavit kung ba't di kinakailangan kayo makasuhan. Magpaliwanag kayo about dito sa magpasa rin kayo ng mga ebidensya documents about dito sa ginawa niyong pag-aresto rito kay Digong. Ganun katindi. Putik. Pag sobrang bilis. At ito siyempre si Amy Marcos hindi niya mabanggit-banggit si PBBM. Ang nagbabanggit ngayon si VP Inday Sara Duterte. Sinasabi niya kailangan din managot to si Pangulong Bongbong. Obviously mga kababayan, to si Amy Marcos, ang ginigipit, ang iniipit niya lalo rito, yung kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa niya lang tulay ito Itong mga ito Para mangyayari, kinakailangan pitpitin itong mga ito para kumanta, ikanta si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam mga kababayan kung sino talaga to si Amy Marcos, kung ano talaga pagkatao nito. Imposible namang walang utak to. Imposible hindi niya naman maisip na pwedeng maipit dito si Pangulong Bongbong Marcos. So hindi niya man binabanggit si PBBM, pero lumalabas sa ginagawa niyang mga lakad, hakbang, ang maiipit dito si PBBM Hindi niya lang mabanggit. Ang nagbabanggit na lang yung isang tropa niya, si Pusit, si VP Inday Sara Duterte. Kaya nga sabi ko, ito si Amy Marcos siguro kaya ganito kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Malamang nung mga bata pa itong mga ito, malaki inggit nito kay PBBM. Siguro laging ang favorite ni Ma'am Imelda at ni Ferdinand Marcos Sr. priority lagi nilang anak. Ito si PBBM. Lagi na lang siya. Siguro ngayon, para sa silang politiko, baka iniisip ni Amy Marcos na ikaw na naman ang ganito ganyan priority. Ikaw na naman. At may mga chismiso sa Facebook na hindi raw talaga totoong tatay nito si Ferdinand Marcos Sr. Yung dating mayor daw ng Maynila, Lacson ang apelido. So kung totoo man yun halimbawa totoo, ibig sabihin bit-bit niya man ang apelidong Marcos, walang dugong Marcos ito. Apelido niya lang. Kasi si Ma'am Imelda wala naman dugong Marcos kasi asawa yun Hindi niya naman kamag-anak si Ferdinand Marcos Sr. So kahit tumabas siya kay Ma'am Imelda, wala siyang dugong Marcos.
Eh sabi pa naman sa social media, ito raw mayor ng Maynila na si Lacson, eh anti-Marcos. So kung totoo lang ha, halimbawa na anak ng Mayor Lacson ito si Amy Marcos, eh may nananalaytay nga rito kay Amy Marcos na anti-Marcos. Kaya siguro anti-PBBM ito. Grabe ano. Putik. So tingnan natin mga kababayan, update po tayo sa mga pangyayari. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye po.